for reading the Kilig Love Story. At mga kada, ito na nga kasama na natin ang newlyweds, Dayan and Miggy Flores! Congratulations! And welcome sa Kada. Bati muna kayo. For sure, maraming nanonood at maraming kinilig sa inyong Hello, love story. Kada! Hello po! Hello, simpleng Kada! Yan! Umpisahan natin. Miggy, ano bang nagustuhan mo kay Dayan? Sa sobrang dami, Many to mention. many to mention. Pero ang number one kong gusto sa kanya is super family-oriented siya. Alam mo yun, sobrang mapagmahal niya sa kanyang nanay, sa kanyang mga kapatid. Despite of everything, family comes first lagi para kay Dayan. Pero bago mo yun malaman na family-oriented siya, syempre ano muna tayo, physical appearance. May parang yun. first impression Lalo yun. na kaibigan ng kuya mo, di ba? Oo. Kwento mo sa amin. Anong first impression? Anong first impression? Yung first impression ko sa kanya kasi sobrang jolly niya. Which is, hindi ko masyadong, hindi ko siya masyadong type yung pagka-jolly niya that time. Oh. Pero eventually, parang, sabi ko, parang nagtatransform to parang dumating yung time na biglang, gusto ko na pala siya. Ano kaya yun? Nakakilig dito sa studio. Way back 2014, 2013, college student ako, no? So, syempre, nandyan pa yung mga crush-crush. And then, pagka, ang dami kong chat sa kanya, then, hindi siya madalas mag-reply. Sa totoo lang, hindi siya madalas mag-reply. Wait. Snobera. Wait, itigil mo muna dyan. Ano ba yan? Doon muna tayo sa side ni Dayan. Ayan. Dayan, na-feel mo ba na may something dito kay Miggy? Actually, sa na-feel, hindi rin kasi talaga eh. Kasi first and foremost, hindi po kami talaga magkakilala, hindi kami close. Kasi ang friend ko talaga is yung kuya niya. Ayun. Tapos, parang makikita ko lang siya sa school, manghihingi lang siya ng baon sa kuya niya. Ganun lang. Parang wala naman po akong naramdaman pa na deeper na parang okay ito Pero physically, balik po tayo sa physical. Sobrang cute naman talaga. Ang tanong, kailan ba nag-start yung messagean na yan? Pag may message ni... Sino ba una? Miggy, ikaw. Una nag-message. At paano? Actually, nag-hi lang ako sa kanya. Bakit ka kasi nag-hi? Medyo- Sa start eh. Siyempre, medyo, kasi nga po, may konting age gap. And also, kabat siya ng kapatid ko, no? Medyo, siyempre, may kaba. May kaba ako sa dibdib. Re-replyan kaya ako nito. Tapos biglang nag-reply. Nag-reply na. Pero hindi mo na-expect na i-replyan ka niya. Actually, hindi Kasi since nung gumraduate sila ng kapatid ko nung high school, wala na. Kumbaga, Wala nang communication. wala nang communication. Siyempre, nag-college na kami parehas. May mga iba't iba na tayong nakikilalang tao. So, ine-expect ko na, baka hindi na ako replyan nito. Kaya hindi na ako maalala, gano'n. Hindi na ako maalala. Pero nagkamali ako. Bakit ba medyo tumagal yung reply mo, Dayan? Siguro, kasi ako, education student ako that time. So, alam naman natin, pag nasa ganong course, medyo busy talaga, ang daming gampanin, ang daming gawain. Saka during that time, working student din po kasi ako. So, hindi ko priority talaga yung makipag-chat, makipag-text, ganon. So, siguro kaya yun yung naging matagal na panahon bago ako nakapag-reply agad sa kanya. Pero Okay. Dayan, available ba ang puso mo nung time na yon? Nung nag-text siya? May mga nagpaparamdam. Kaya pala, di ba, Ems, ganun tayo. Kapag meron tayong, may naisip na wag muna natin entertain para hindi maguguluhan. Pero feeling ko, nahulog ka talaga. Paano? Paano ka nahulog na fall kay Miggy? Si Miggy kasi, nagsimula kasi talaga kami sa friendship eh. Yun yung parang naging naging nagpa-strong nung Naging foundation. Ng foundation, ayan, ng bonding. Tapos, si Miggy kasi, gusto ko sa kanya yung pagkakaroon niya talaga ng sense of humor. Na even
yung lola ko, yung matanda na kaya niyang patawanin. Yung nanay ko na nagtitinda, talagang tutulungan niya. Meron po kasi kaming maliit na tindahan sa labas ng bahay namin dati. Na nandun siya, pupunta siya every time. Tapos yung pala, yun na yung uwi niya para ipakita sa akin na, uy, ano ba? Pare, gusto kita. Yun na nga! Wait lang! Ikaw, Miggy, gumamit ka pa ng pare. Sino nag-start nitong pare-pare na to? Actually, ako. Bakit? Ano mo na ba yon? Parang way mo na yon na parang, uy, simulan muna natin sa pare. Katulad nga nung sinabi ko kanina, no, hesitant ako dahil hindi ko sure kung ano ba, magugustuhan ba ako nito kasi imagine, Mas bata ka. mas bata ako, kabatch to ng kapatid ko or nung kuya ko. Sabi ko, simulan ko muna kaya sa pagkakaibigan, baka mas effective. Gumamit ng ibang strategy, ah. Anong strategy na yan? Alam mo, nagamit na yan sa akin dati. Pero wala, hindi na-work. Hindi, si Tommy minsan, no man. No man. Pero na-fall din ako. Bakit nagaganyan kayo? Alam mo na gusto niyang kailangan ng friend or something, ganon? Yeah, syempre, para sa akin, mas maiintindihan natin sila as a friend. Hindi yung ida-direct natin na, alam mo yun, mas makikilala namin yung bawat isa as bilang magkaibigan. So, gaano kayo katagal naging magkaibigan bago mo siya talagang niligawan? Yung Ayun. parang nagtanong ka ba na, pwede Oo. bang manligaw? O dinaan-daan mo talaga sa pagiging pare? Oh, bro. Ganon. Bro, tayo na. Hindi pwede ganon. Actually, tumagal po siya ng mga 2 years din. 2 years. So, ganun lang kami, chill lang. So, kami, lumalabas din kami minsan. Pero hindi kami lumalabas ng as in nagde-date kami. Kumbaga, may mutual understanding na rin kami na, uy, may problem ako sa ganito ko, sa school ko. Galing mo, Iggy! So, yun yung ginawa kong step para pag siya, nung problema, ako yung hahanapin niya agad. Ang galing Naku, alam mo, ang daming sada natin natututo sa'yo, Miggy. Pero eto, yung way mo na panliligaw, tradisyonal, yung kulang na lang kung meron lang igiba ng tubig, mag-iigib ka rin ng tubig, di ba? Sina lola, kay mama. Ano to, sa kanya mo lang ba ginawa? O sa mga dating manliligaw, ganun ka na rin? Patay, sabi ni Dayan. May ganon na si Dayan, ha? Actually, sa kanya lang. Woo! Paano ba yun? Ano ba yung pinaka nakakakilig Dayan nung nanliligaw siya, nung naginawa niya? Pinaka nakakakilig talaga para sa akin is yung makita yung lalaki na nagpapakita ng feelings niya through physical. Physical talaga. Kasi ano siya nagbubuhat siya ng mga prutas ng nanay ko, nag-aayos siya ng paninda. Di ba parang hindi siya normal na gagawin na ng isang lalaki. Kasi uso na ngayon, bilang kita ng ganito, bilang kita ng gift, bilang kita ng flowers. Pero siya talaga, dahil siguro that time, estudyante pa lang rin naman po talaga siya. So, in terms of funds, medyo tight pa talaga. So, dinadaan niya sa mga pag-aalaga sa family ko po talaga. Hindi ka natakot kasi, ay baka una lang to. Nakaligaw stage lang to, Oo. ganon. Natakot din naman po. Natakot din ako. Kasi parang, ay baka pakitang tao lang to. Baka hindi totoo yung pinapakita nito. Pero hanggang sa tumagal, hindi po siya nagbabago. Sobrang consistent po niya sa mga ganong gawain. Ang tanong Dayan, kasi di ba kayo nung kuya niya ang magkaibigan, Yes. hindi nyo ba tinago dun sa friend mo, kay Oo, kuya sa niya? kay kuya. Kasi di ba parang ikaw, parang matatakot ka na parang, hala wait lang, itago ko muna to kay kuya. Tsaka anong Wala bang reaction ganong din ni part? Kuya, diba? Ano po, actually hindi po alam agad nung brother niya. Okay. Hindi po alam agad. Nalaman niya na lang nung kami na. Pero during friendship, ligawan, wala po siyang idea. Bakit hindi nyo sinabi dito kay brother? Bakit ba hindi natin sinabi? Kasi hindi ka pa yata sure sa akin. Akala ko may takot factor kay brother, hindi Oo pala. nga.
Yung assurance lang Yung na maging kayo. assurance lang. Ano bang sinabi ni Kuya nung nalaman niya? Ano sinabi ni Kuya? Actually, hindi siya nagulat. Hindi siya nagulat? May idea! May siguro, may konting pagkagulat, syempre. Pero hindi naman yung as in na gulat kasi nung mga time na yon medyo nababanggit ko na rin, Ano yung mga sinasabi Sige. mo, Miggy, kay Kuya? Para at least yung mga may crush doon sa mga... na parang Nila bilang magkapatid na syempre pares kaming lalaki. Syempre minsan makakita tayo, ang ganda ni ganito. Ang ganda naman ni Dayan. Ganun. Bakit kinikilig ka pa rin, Miggy? Parang nagto-throwback sa akin lahat. Ang tanong, paano naman naging kayo? Paano sumagot si Diana? Okay, ayun Ayan, actually, yung confession niya kasi, di ba kasi nga, friends kami eh. Yung confession niya, yung pagsabi niya sa akin ng nararamdaman niya, is sa convenience store. Sa ganun lang, simple lang, nakaupo lang kami, tapos sabi niya kung pwede nga daw siyang manligaw. Ganon. Tapos tumagal ng 1 month, courting, ganyan. Tapos sa bahay lang nangyari yon. Sinagot ko siya kasi tinanong niya ako, pare, pwede na kita maging girlfriend. Ay, ibang klase ka rin magtanong. Ganun. Tapos ikaw, napa-oo ka naman. Siyempre naman! I love the answer. Siyempre naman. Tapos paano yung way nyo nun? Paano yung first few dates nyo? Kasi baka graduate ka na ng college, siya nag-aaral pa rin. Kasi di ba meron kayong 2-year gap? Paano yung first few dates nyo? Actually, during that time, meron pa talaga kaming parang nahihiya pa ako. Nahihiya pa ako kasi in a way na professional na po ako eh. Na ako, going teacher na ako, pa-teacher na talaga pala. As in, nag-start na ako ng teaching career ko. Tapos siya, college student pa lang. So parang yung di natin maiwasan na merong judgment na parang student-teacher relationship. Pero hindi naman po ganun kasi hindi ko naman siya estudyante. Yeah. Hindi naman ganun. So, sa unang part ng relationship namin, medyo parang hindi pa ako ganun ka-loud, hindi pa ako ganun ka-expressive. Kasi parang nililimitahan ko rin yung sarili ko. Kasi iniiwasan ko nga na may masabi sa amin yung ibang tao. Pero little by little, hindi pala dapat ganun. Hindi pala dapat na ikahiya mo yung partner mo. Hindi dapat na kahit may age gap kayo, wag tayo magpakita sa social media kasi nakakahiya para sa akin. Hindi ganon. Kung talagang mahal mo yung tao, you should be proud of sa kanya. Kailangan maging proud ka, tsaka mahalin mo siya kung sino siya. Yun. Ikaw ba, Miggy, hindi ka na-pressure? Kasi syempre siya, graduate na, teacher na siya noon. Ikaw, student pa lang nung time na yon. Ano bang feeling nung ganun? Tapos magdi-date kayo, diba? Syempre, kahit papaano po may pressure sa akin, hindi sasabihin ng ibang tao. May pressure po ako sa budget ko. Since ako ay student, siya ay working na. So, I need to save up para kahit papaano is, alam mo yun, mabigyan ko siya ng mga bagay na gusto niya for special occasions lang naman, for anniversaries. Hi, mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.